ang sabi ni ma'am nga pananakit niya ma'am, nangyari lang to ma'am kasi tumanggi kayo nga makipagtalik sa kanya. Hindi lang po ako pumayag. Tapos pinilit ka niya, Opo. so sinaktan ka niya. Opo. Okay. Na ano po ng kapatid niya, kinakailangan po siyang magpa-medical legal. Agad-agad po naman namin siyang ini-endorse ko po siya sa WCPD. Patulungan na lang din ma'am nga may sampa tong kaso ma'am, baka most probably vowsy and attempted rape eh. Lahat po ng pagtulong po namin para masampahan si Mr. Jerome Peral ay gagawin po namin. Tutulungan po kayo ng team ng Wasa Radyo and kung ano pong assistant po may tulong sa inyo po. Opo, salamat po, sir. Magandang araw po, Ma'am Good Rose. afternoon po. Opo, ano po ang itala po nating record na case po ni Ira at ng kanyang partner dito po sa atin? Ongoing po ang case niya. Tapos po nakikipag-coordinate po ako kay WCPD kung ano na po yung mga nangyayari din. Minomonitor po namin si Boy kung naririyan po sa pabahay, kung bumabalik po siya. May naging record na po ba silang pag-aaway po sa ating barangay? Ay, wala pa po ma'am. First time lang, no? Ang kahilingan po, ma'am, ng Ma'am Ira ay maka-request po, makahingi ng barangay protection order po mula sa ating barangay. Ma'am, kami naman po ay naka-ready na po. Since po nung tayo po nagkausap, naka-ready na po ang form ng BPO, kinakailangan niya lang pong fill upan para po maibigay na namin po sa kanya. Kung sakali, Ma'am Ira, na willing, no, yung iyong ex na humarap sa barangay, at willing ka ba na harapin din po siya dito? Opo. Willing po ako harapin siya kahit ano po mangyari. And kung sakali po na talagang pinalang iyong desisyon, tuloy po ba ang pagpa-file mo ng kaso laban sa kanya? Opo, tuloy pa rin po. Wala, hindi na po eh. Sobra na po kasi lahat ng pangyayari, lahat ng ginawa niya sa akin. Itutuloy ko po to. Pero paano mo nakilala si Jerome? Ano po, chat. Tapos yung nag-research po kami doon po sa May Perez. Doon ko po siya nakilala. Tapos nung nagkaka-chat-chat na po kami, nagkakaroon po ng development na noon. Tapos kahit pagod ako, tapos niyayaya niya ako magsimba. Tapos mag-ano daw sa Dunami, sa church. And then nun, sabi ko, sige, pag may time ako, papasama ako. Tapos sinusundo-sundo niya na ako dito hanggang nag-iilog na kami. Tapos nun, nabigla lang ako nun yung pinakilala niya ako agad sa family niya. Ilang buwan kayong magkarelasyon? Noong September, 7 months na dapat po nung 29. So, 7 months kayo sa relasyon ninyo. Pero kailan nagsimula na sinasaktan ka na? Ano ba ang meron? Bakit? Ganun ang ginagawa niya sa'yo? July po, nung pinagbintangan niya po ako na may ibang lalaki, mga ganyan, kahit wala naman. Nagtatrabaho po ako sa Iwa Restaurant. Tapos po, nagkakaroon po kami ng something na hindi na maganda dahil sa family niya sa atin niya. Kasi po may naririnig na po ako sa pamilya na hindi na maganda mga sinasabi po sa akin. Binugbog niya po ako noong July, yung pinagbintangan niya po ako, yung tika niya na po ako saksakin. Tapos, lahat. Tapos sunod-sunod po yun hanggang humingi po siya ng sorry. Tapos umano po siya ulit kala mama. Humingi po ulit siya ng tawad. Tapos pinagbigyan ko po ulit. Maasa ako na magbabago pa siya. Tapos noong September, ulit na naman. Okay. Ano yung hindi mo maibigay sa kanya? Yung yung sabi niya pag natira niya daw po ako sa pet, hindi na daw po kami maghihiwalay. Tapos hindi na daw ako maghahanap ng ibang lalaki kahit ano daw po mangyari. Tapos noong araw na nun po, yung nasasaktan na ako, yung kaliwa niyang kamay, pinapasok niya na po sa shirt ko.
Tapos, andun po yung pamangkin ko. Sabi ko, konting respeto naman, andyan yung pamangkin ko. Ginawa niya, tuloy-tuloy pa rin siya. Sabi ng ate niya, dapat hiniwalayan mo na yun kung ganyan din mapanakit. Hindi nila alam yung kwento. Kasi po sa taas po yung binubugbog niya ako, sinisipa, sinasakal niya ako, sinusuntok niya ako sa mga braso. Bigla po umakyat yung dalawa niyang pamangkin sa taas. Bigla niya pong hinawakan yung kamay ko para palabasin na ako po yung nananakit sa kanya. Tapos po yung nalaglagan po. Sinarinig ko lang. Bakit ka nagtiis sa kanya? Kasi po, umaasa akong magbabago po siya, hindi niya na ako sasaktan. Minahal mo ba itong Jerome? Oo po, sobra. Lahat po ginawa ko sa kanya. Nabanggit mo na nalaglagan ka ng baby. Okay, paano mo nalaman na buntis ka pala? No, ano po yun, hindi na po ako dinadatnan. Ilang buwan na po ako hindi dinadatnan. Kasi po, noong February, may nangyayari na po sa amin. Tapos nung sabi niya, paninindigan niya daw po ako. Tapos nung July, halisin po, naitulok niya ako. Hanggang tumama yung balakang ko. Hanggang doon, nalaglagan ako doon po sa may ano namin. Hindi po kasi pwede sa work po. Doon po yung nangyari yun. Nanay, ano po ang pagkakaalam mo sa relasyon po nilang dalawa? Kung kamusta sila? Kasi nakitaan ko po siya ng pasa dito, tapos yung balikat niya po, na kwento niya sa akin na nung kami ay papunta na hinawakan ko siya, hindi niya po pahawakan sa akin. Tapos dun po sa kalsada, tiningnan ko yung ganito niya po, balikat sa may ganito, maga po. Sobra pong pangkigigil. Kung hindi nga lang po masama ang patayin na sila, gagawin ko po. Kasi binilkam namin sila dito sa bahay ng wala kaming pag-aalinlangan sa kanila dahil ang akala namin aalagaan nila yung anak ko ng mabuti. Sila pa ang nagpunta dito dahil gusto na nilang mamanhikan. Gusto na nila itong makasal. Pero tumutol po ako kasi ang sagot ko po sa magulang, tayo okay. Paano yung mga anak natin? Baka nabibigla lang. Obserbahan ka ako muna natin. Nangyari sa'yo, Ira, may mga bagay ka bang natutunan sa buhay mo? Ano yun? Huwag na basta-basta magtitiwala sa tao. Kahit sobrang malapit pa sa'yo. Ano na lang ang focus mo? Focus ko sa family ko po. Tapos yung goal ko po in the future. Ang wish ko lang sa kanya po, yung magpatuloy siya sa pag-aaral niya, na wag na rin po siyang basta-basta magtiwala sa kalalakihan na masarap magsalita. Ano, hanggang saan ang kayang gawin ng magulang para sa anak mo? Kahit buhay ko, ma'am, ang kapalit. Si Rapital po, maraming salamat po sa gabay niyo sa amin, sa mga katulad po namin na gusto lang po namin ay justisya. At nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon sa inyong programa. Maraming salamat po. May mga nabanggit siya na pinag-aawayan ninyo. Una, Yun po dahil siya ay pinipilit mo Yun na naman. may pagtalik na hindi niya gusto. Ano ang masasabi? Yun naman sa pagpilit po, never ko po nang pinilit po. Kasi lahat ng nangyari po sa amin, kagustuhan namin dalawa po. Okay. Kailan siya nabuntis? Sabi na, niwala naman ako, sabi niya, buntis daw po siya. Tapos pinana namin na TP5 po yun. Isa lang guhit po yun. And then pagkasabi ko, pangalawang pong sabi ko, patingin nga ng sabi niya, nandun daw. Eh, nagtrabaho po kasi siya doon. Sabi niya, naiwan daw niya. Hanggang tinanong ko siya ng tinanong, nasaan na yun? Ako nandun niya sa trabaho, sabi niya gano'n.
So hindi ko na po pinilit hanggang nakalimutan ko na kung ano ba, buntis ba talaga siya o hindi. Nung nakunan po siya doon sa pangyayari na po, sana umano na po siya. Tapos ang lakas niya pa po niya mag-ano sa akin eh. Siya pa po yung malakas ng gano sa akin eh. Sinusuntok ako, inaano niya po ako eh. Minsan nga po ayoko na po eh kasi syempre sapat na sa akin yung po yung may nangyari sa amin na 2 beses, ganun, 1 beses. Kasi ako, hindi naman ako ganun lalaki na addict po sa ganyan eh. Ano ang nangyari? Bakit pumasok dito yung sex video na pinapanakot? Hindi ko naman po siya na ganito mag-ano tayo. Kagustuhan po namin talaga po yan. Okay, pero ito daw ay ginagamit mo, panakot sa kanya na ipapakalat mo sa mga kakilala mo. Hindi po yun. Promise po, alam ng Panginoon po yun. Na yung lahat ng video na yun, kagustuhan po namin. Kaya nga binura niyo po agad eh. Ano yung mga bagay na sinasabi mo na hindi totoo sa mga sinabi niya? About naman sa yung sinasabi niyo ng sa akin. Hindi naman po totoo lahat ng binibintang yan. Napakabigat ng paratang niyo po sa akin eh. Pinahiya niya ako sa buong po. Saan punto kayo nagkaroon ng problema? Minsan kasi yung magsiselos siya po. Sabi ko wala ka naman dapat pagselosin eh. Pati doon sa trabaho ko po, sinasabihan niya. Siyempre bilang lalaki ako, pinapatunayan ko na siya lang talaga. Kasi pinapahawak ko po yung cellphone ko eh. Halos pag nandun po ako sa bahay, kasi linggo po wala kami pasok yun. Nauwi ako ng Sabado, sinusundo ko po siya. Okay. Pwede ba malaman sa isang araw, ilang beses ba na may nangyayari sa inyo? Kasi ang nababanggit niya, pinipilit mo siya, Sa tuwing, pagod na siya, ayaw niya na. tuwing uwi ko pa siya ako, 1 linggo lang po. Isang araw lang din po. Kaya hindi po sinasabi niya na ko po siyang araw-araw ng ganun po. Sa isang araw ba may pagkakataon na maraming beses? Hindi po, 2 lang po. Anong mensahe mo kay Are dahil ngayon sinusubukan namin na papuntahin sana siya rito kaso ayaw niya nang humarap sa'yo? Sa payo ko lang sa'yo, ayusin mo yung sarili mo. At yun lang po. Mahal mo pa ba? Hindi na po talaga, na-trauma po ako. Napakabigat ng paratang niya po sa akin. Si Lord na ang bahala sa'yo kung ano man yun. Sa akin, ako gusto kong maging tahimik lang, gusto kong maging maayos. Sa magulang niya, Pasensya na po kayo kung nagkahiwalay man po kami na pinapangako sa inyo na ganun nga, hindi ko natupad na anin ko po yung anak niya na maging maayos po kami, dalawa. Yun lang po. ano ho ang napansin po ninyo sa pagsasama ng dalawa sa loob ng bahay? Nung pumunta na yung babae doon at dinala nga po niya yung gamit. Tanggap po namin siya kasi mabait naman po siya. Ano po. Minsan nga po, inaano po niya na yung pamilya niya, yung kapatid niya, hindi sila magkakasundo. Ngayon sabi ko naman sa kanya, okay lang kasi andito naman kami. Parang problema po siya, ganun. Yun po. At saka si Jerome naman po, hindi ko po naririnig na sumisigaw yan sa kanya. Nilulutuan pa nga niya yung babae nga po. Napapansin niyo po ba, ma'am, na nag-aaway po sila? Siguro po yung mga 4 months na yun po. Parang nag-aaway na nga po sila doon sa taas sa kwarto. Kasi yung kwarto po namin sa baba lang po. Okay. Sila sa taas. Pero hindi po kami mangialam kasi away po nila yun. Pag ganun. Okay. So ano yung mga naririnig niyo pong dahilan ng pag-aaway po nila? Actually po kasi sa Sabado na po yan, uwian ng kapatid ko yan. Pag uwi niya, pagka mga 8 na, maganyan, sinusundo na niya yung babae. Minsan 9. Kaya pagdating po nila, ang sabi ng babae po, akin na yung cellphone mo. Ano naman yung ginagawa mo? Ganun, yun po ang lagi ko naririnig po na magkaaway dahil sa cellphone po. Dahil sa Okay. Ano ang pinag-uusapan nila, ma'am, habang nag-aaway sila since nabanggit niyo medyo malakas na, aggressive na silang dalawa? Ano yung nababanggit nila? Yung narinig ko lang po ito sa base sa kapatid ko na gusto nga agpahatid yung babae. Naglalaro pa po yung kapatid ko at saka pamangkin ko. Sana nga, tinatapos na lang muna niya. Ang sinasabi niya, pinipilit po siya. Meron po bang pinipilit na, sige pa. Naawa ko sa dalawang pamangkin ko po, mga bata po, 11 at saka 12, ay 13 years old. Kabilaan lang po yung kwarto nila. Naririnig din po ng pamangkin ko. Nakakahiya ako. Bilang babae po, nakakahiya po na ganyan. Kaya sumigaw po ako sa kanila. Tama na, magpatulog naman po kayo. Kasi nakakahiya po.
andun yung pamangkin ko. Kayo po, ano ang naririnig nyo sa kanila? Yun din po, yung mga bandang ano po yan 11 hanggang 12. Okay. Pero yung mga dumating sa loob ng 4 months, maliban po sa pangyayari po na yan, naririnig nyo po sila? Opo. Pag Yung andyan mga po ganun. sila. Pag tuwing umuwi si Jerome. So wala bang ingay na siya ay nasasaktan, na pumapalag at makikita po ninyo kinaumagahan maraming galos po itong Sa totoo po talaga, Ira. ang Panginoon, wala po talaga, ma'am. Wala po. Sir Tulfo, maraming salamat po sa gabay niyo po sa amin. Sana po hanggang sa matapos po ito nandyan pa rin po kayo para sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Rapi Tulfo. Nakuha na po namin yung Barangay Protection Order at itutuloy po namin yung kaso. Thank you po, Sir Thank you po, Rapi Sir Tulfo. Tulfo. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi